Ito ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Attorney Priscilla Acosta hindi na mapipigilan pa at tila binanatan si Senator Raffy Tulfo matapos tawagin itong bobo ang isang PAW lawyer. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, kung ating matatandaan noon ang tila pagbuelta ng Public Attorney's Office Chief na si Attorney Priscilla Acosta kay Senator Raffy Tulfo. Ibinulgar kasi ni Attorney Priscilla Acosta sa publiko na tinawag ni Tulfong bobo ang isa sa mga PAW lawyers. Ayon pa nga kay Attorney Priscilla Acosta, para di umano silang tinapakan nito matapos tawaging bobo at tamad ang isang PAW lawyer na hindi naman daw totoo. At kahit nga daw tinawag pa niyang bobo ang isa sa mga PAW lawyer, ay pinatutunguhan pa rin nila ito ng maayos. At bakit nga ba raw nilalahat ni Senator Raffy Tulfo ang mga komento nito? Maaari naman daw siyang diretsuhin ito kung sinong abogado ang hindi maganda ang naging trabaho, dahil mayroon naman daw silang due process para litisin ng isang abogado. Hindi raw nga ba naiintindihan ni Senator Raffy Tulfo na hindi isang kliyente lamang ang inaasikaso ng isang abogado sa Public Attorney Office? Sa katunayan pa nga, may buntis pa raw na abogado na halos hindi na natutulog para matugunan lamang at masagot ang ilang public advices. Kaya wag raw magsasabi ng bobo si Senator Raffy Tulfo sa ilang abogado ng Public Attorney's Office, lalo't hindi nito alam ang sakripisyo ng ilan sa kanila. Kaya Attorney Priscilla Acosta pinapa-public apology noon sa Senator Raffy Tulfo, at ang balitang ito ay pilit inuugnay ngayon ng ilan sa ating mga kababayan na tila nayayabangan sa inaasta ni Senator Raffy Tulfo sa Senado, lalo na ng mga taong labis na sumusuporta sa kanya na unti-unti nang nadidismaya. At ayon pa sa kanila, in fact, matulungin si Mr. T, pero ang kanyang tulong ay nanggagaling din sa social media at kabahagi ang taong bayang mga viewers. Huwag siyang umasta na akala mo siya lang ang tumutulong sa taong bayan. Masyadong mataas ang tingin ni Raffy Tulfo sa sarili niya. Makatakot kung iyan ang maging presidente. Sobrang masakit magsalita. Akala siya lang ang mabuti at tumutulong sa mahihirap. Attorney Priscilla Acosta, mabuhay ka. Pinatunayan mo na ang public attorney ay matatalino at matatapang. Akala ni Tulfo siya lang ang matapang. Ito yung senador na palaging I'm sorry, patapusin muna ninyo ako. In other words, palaging pinuputol o hindi pinapatapos magsalita ang kanyang resource person. In other hand, in his conduct of hearings, he the only wants to hear himself. Parang kung sino pa kung makapanlait ng kapwa. Bravo, PAW Chief Acosta. Do not tolerate the grandstanding Tulfo. Senator pa lang yan, umaabuso na. Papaano pa kung nanalong presidente? Napakaikli ng pasensya sa mga taong mas nakakababas sa kanya. Tulfo, alam mo ba na ikaw sana ang susunod kay Duterte na walang kinatatakutan at deritsahan kung pumuna? Pero nagkamali ako, dahil habang tumatagal kayo sa Senado, mas nakikita namin ang inyong totoong hangarin. Hindi naman kailangang idaan lahat sa grandstanding sapagkat wala kayo sa telebisyon. Iba ang Senado, katulad ni Duterte, matapang pero may galang sa kapwa-tao. End quote. At inaasikaso po naman namin. At hindi lang naman siya ang nagre-repair. Nag-i-repair din po ang mga senador natin, ang Office of the President, ang mga kapatid sa media, ang mga network, radio, TV, lahat po nag-i-repair. Isa lang po siya sa nag-i-repair. Sa totoo lang, kahit po kumisan meron siya pinagsabihan na lawyer namin na bobo, ay naging maganda pa rin po ang pakikitungo namin sa kanya. Lalo pa nga, at naging talent din po ako ng kanyang network na kinabibilangan. Halos 5 taon pong may issue po ang PAW dyan, na wala po kaming binabayaran. Ang punto lang, bakit to siya nag-argumento ng isang fallacy? Sa argumentation and debate, mga kababayan, may fallacy of hasty generalization. Hasty generalization. Ayan. Aba, i-general mo lahat. Masama po naman yon. Unfair po naman sa mga PAW lawyers namin na halos atakihin na sa puso dahil sa oras ng gabi nagpupunta po sa mga presinto at nag-i-inquest. Yung mga lawyer namin buntis, yung mga lawyer namin diabetic,
Yung mga lawyer namin na nag-positive na sa COVID ay nagbi-virtual pa. Nakahiga sa banig ng karamdaman, nagbi-virtual. Napaka-unfair po na nilalahat mo. Ngayon po, Mr. T, kapag ikaw po ay may reklamo sa kahit kaninong lawyer, pwede mo pong isumbong sa akin, sino ba yan? Yung ayaw mag-render ng inquest proceedings sa assistance, sumbong mo sa akin. Dahil ako po ang tamang tao, modesty aside, na may disciplining authority. Dahil ako po ang kanilang appointing authority. Hindi po ikaw. Ngayon, kung may plano ka pong magtayo ng pre-legal aid clinic, pag senador ka na, abay, teka, hindi ka po abogado po ba kayo, sir? O Mr. T, hindi ko po alam. Ay kayo ba ay magtatayo ng katambal ng PAW, pamalit sa PAW? Ang PAW po, institusyon na po ito eh. Ngayong taong to, 50 years na po ang Public Attorney's Office sa October 23, 2022. Panahon pa po ni President Marcos to, siya po nagtayo nito. Ito po yung Citizens Legal Assistance Office. Pangalanan nyo po, sino po ba yung problema nyo na PAW lawyer na hindi uma-attend ng custodial investigation and inquest proceedings? At kakasuhan ko po, para po sa kaalaman nyo, Mr. T, mahigit 10 na pong abogado ang sinibak namin dito. After notice and hearing. May due process po kami dito. Kayo po, parang walang due process ang ginawa nyo eh. Sinintensyahan nyo na kaming lahat na hindi kami uma-attend ng inquest proceedings. Ano po yung datos namin? Ilan, direct ma yung ating inquest for this year, Harry Jel? Nakapost po sa FB namin ngayon yan. Libo-libo po. Ayan, para sakto. Walang invento, walang false information. Ito po ang summary. Sa inquest po, noong 2016, 200,493 for the year 2016. Inquest and custodial interrogation assistance ng PAW. 2017, 252,000 plus. 2018, 199,700. 2019, 156,456. Bumaba po noong 2020 dahil nagpandemya. Naging 90,691. 2021, 85,600. So ano po ito? Ano po itong datos na ito? May pangalan po ng tao to, may pangalan po ng kliyente to, may client's form pong pinipirmahan ng mga kliyente. Hindi po ito imbento. Yung sinabi nyo po, ano po basehan nyo? Sinabi nyo, ito, may transcript ako. Kapag pumunta ka sa inquest proceedings, mapapansin mo, yung mga mahirap, wala silang representation, walang PAW. Saan nyo po pinulot ito? Baka po nung panahon, wala pa po ako sa PAW. Dahil nung panahon ko po ngayon, napakahigpit ko po. At bago po sila tumanggap ng allowance at sweldo, report muna, report. May actual na tao po yan. Hindi imbento. Kami po dito ay gumagamit ng public financial management na performance-based. Meron kaming quantitative and qualitative analysis ng performance ng bawat isa. Pati po ba naman sweldo ng mga lawyer ko, sisilipin nyo? Sasabihin nyo malaki sweldo? Nangihinayang kayo? Ano pong gusto nyo sa mga PAW lawyer ko? Bumalik sa dati? Na ang barong ay kupas? Ang medyas ay butas? Yun po yun? At ang sikmura ay kumakalam dahil walang pambili ng pagkain merienda si PAW lawyer? At kapag nagugutom ang kliyente, pareho silang gutom? Ano pa ang gusto nyo? Sa totoo po, nasaktan kami lahat eh. Ang laki ng ahensyang ito, nationwide, atakihin nyo, publicly. Sa isang istasyon na, alam ko, yung may isang may-ari dyan, naging boss ko rin at sumuporta sa PAW, sa mga mediation program namin. Tsaka paano kayo magtatayo ng sarili nyong legal aid clinic? Hindi meron din kayong chief public attorney, meron din kayong mga labor lawyers, meron din kayong appellate lawyers, meron din kayong criminal lawyers. Ano po yan? Gusto nyo i-duplicate itong opisina namin na may mandato po to. Republic Act 9406 of 2007, amending EO 292 of 1987 of Tita Cory. Ayan. Amending also PD number 1 of President Marcos. Institutionalize po itong PAW. Huwag nyo pong gibain. Katunayan, magiging justices po ba ng Supreme Court yung galing sa PAW kung walang patotoo sa masang Pilipino ng kanilang mabuting gawa at kasipagan? Magiging justices ba ng Court of Appeals, ng RTC, MTC, magiging fiscal ba itong mga lawyer ko? Kung sila ay tama dito? Ang gagaling yan. Kaya sila ay nahirang ng JBC na maging judges.
naging prosecutor, dumaan sa screening ng Department of Justice. Eh kapag nga po nakapila dito yung pinadala nyo, darating dito, gutom na gutom eh. Magkukwento, ang haba ng pila daw sa istasyon. Sila'y pumila mula madaling araw. Yung pala sa PAW din sila i-repair. Kaya sabi ng mga PAW lawyers namin, dumiretso na po kayo dito kasi kahit naman po wala kayong sulat, nadala, galing sa kanino man, ay aasikasuhin po namin kayo. O, kung meron kang reklamo sa mga PAW lawyer ko, sabihin mo kung sino't kakasuhan ko. Tatanggalin natin dito. Hindi yung lalahatin mo lahat. At alam mo, Mr. T, makikiusap ako sa iyo, ano? My PAW lawyers and the Public Attorney's Office as a whole is entitled to an apology for you. Nilalahat ko na, kaya singular, is entitled. Lahat kami. Mag-apologize ka. Tinitira mo na kami. Where is your basis? Nasaan na resibo mo? Nasaan na ebidensya mo? Sinong kliyente pinabayaan ng PAW? Imagine pandemya. Ilan ang nasilbihan ng PAW? 2020, 90,691. Sa inquest pa lang yan, ha? 2021, 85,533. Eh ano to? Oh. Kung wala kaming ginagawa, huwag na po natin gamitin ang PAW. Mr. T, please spare PAW from politics. Kung gusto mo, ako na lang tirahin mo. Ako na lang. Ako na lang. Pagkatao ko. O ako na lang. Huwag na yung mga tao ko. Ang bait-bait namin sa'yo. Sinusuportahan namin programa mo para hindi ka mapahiya sa mga pumunta at pumila dyan. Priority namin. O kahit may kasabay na galing sa DOJ, galing sa Office of the President, Office sa Senate, Congress, sa media, ikaw inuuna. Huwag mo lang kami pagsabihan, bobo. Bobo, tamad. Ako na lang tirahin mo. Huwag na yung mga tao ko. Punta po tayo rito sa kay Tulfo. Alam niyo pa na panahon, bumibilib tayo kay Tulfo. Pero dahil sa may naranasan na tayo, bumilib din ako nung PCSO. Okay yan. Ini-expose ni Tulfo yung mga imposibleng tama ng PCSO. Kaya lang di tayo bumilib nung biglang tumahimik eh. Tapos walang resolusyon, no? Wala silang ano yung gagawin, walang heads mas roll. Eto na naman, basahin po. Iba po to sa sagutan sa ha. 'Di ba guess na nila si Yulo, nagkasagutan na diyan sa may para mabigyan lang kayo ng background. Ang sagutan nila diyan sa may Chocolate Hills. Yung ano pa rin yung very technical Sino yung nag-aproba, bakit na-aprobahan? Dapat tapos na yun 'Di ba? Kung na-aprobahan man yan, may nag-aproba man. Kasi ang sinisisi nila, ang ginagawa nila scapegoat, yung mga barangay captain. Sabi kasi ng DNR, kahit kami yung chairman, may barangay captain pa rin. Sila yung mga nakakarami, sila daw yung nagbotohan. Sila, parang sinasabi nila na sila yung halos nagbigay ng, hindi makapaniwala yung mga senador sa ganung katwiran. Lalo na ako. Paano nyo ako mapapaniwala dyan na ganyan ang katwiran, hindi nyo alam? O sige, palagay nyo nang hindi nyo alam. Palagay nyo na naghuhugas kayo ng kamay. No? Wala talaga kayo, mga barangay tsaka local officials lang yung nag-aproba. Anong gagawin nyo ngayon? Protected area. Ang tanong ko lang, sa batas ba pag sinabing protected area, pwede po yung magtayo ka ng resort dun sa pagitan ng mga Chocolate Hills? Lahat naman nagsabi, hindi O bakit ang the best po dyan, kung kaya, ang hirap po mag-suggest ng ganun, ng kung kaya Malamang hindi kaya. The best dyan, kung may illegal structure, buwagin, di ba? Madaling magsabi, no? Kung fans ka ni Duterte, madali lang kay Duterte yan Sabi nga sa inyo, mas mayayaman yung mga taga-Boracay Bilyonaryo yung mga yun, ilan yung tinastas. Yung kay Pacquiao yata yung isang resort dun. Tinastas din yun. Hindi kayo makakapalag kasi yan yung batas Okay, so anyways, ito po ang expose ni Raffy Tulfo. Ayan. Kaya sabi ko nga, okay yan Dito ako medyo believable ka rito. May kondisyon yung pagkabilib ko. Pag natuloy-tuloy mo to. Pero pag biglang namatay yung issue, alam na ng mga audience kung ano nangyari. Ito po ang sinabi ni Raffy Tulfo. Senator Raffy Tulfo on Friday raised a conflict of interest
with Environment Secretary Maria Antonio Yulo Loizaga. Yan. Loizaga nga pala dapat. Yulo dati. Napangasawa niya nga pala si Hinebra. Si Chito Loizaga. Okay. Yung kay Tulfo, yung mga Yulo family daw ay nagkaroon ng 40,000 hectares, no, sa towns of Coron and Bosungwa. Yan. Ayon kay Tulfo, ito po yung tinatawag na yung 40,000 daw na to. Ayan, no? In 1975, then President Ferdinand Marcos Sr., 1975 pa to, matagal na to. Hindi pa tao yung karamihan sa inyo. Issued Presidential Proclamation number 1387 declaring 40,000 hectares land area in Busuanga and Coron as pasture reserve, a protected area owned by the state, no? So owned by the state 40,000 hectares, no? Dineklara ni Marcos Sr. na protected pasture reserve. Okay. Pero pag-aari ito ng estado. Ayon pa kay Tulfo, 1 taon matapos ideklara ni Marcos na ito ay protected reserve, pasture reserve pala, pasture reserve. Siguro pasture. Sa pagkakaunawa ko rito, yung pasture, yung reserve yan para sa mga baka, di ba? Kaso pag-aari ng gobyerno. Yan na, state-owned. Malinaw, 40,000. Okay, pero pagkalipas ng 1 taon, the Yulos allegedly obtained said property. Ito po ay pag-aari ng gobyerno. Pagkalipas lang ng 1 taon, ayon kay Tulfo, ito raw po ay naging pag-aari ng mga Yulo. 40,000 hectares. Napakalaki po. Okay. So ito po ay DNR Chief's privately owned Yulo King Ranch has been branded the largest agrarian anomaly. Grabe, no? Largest agrarian anomaly. Makinig tayo, Every year, from 2015 until now, hundreds of farmers would hold a protest in Palawan as they request that the small 900 hectares land, which is part of the YKR, be distributed. So 900 hectares lang yung hinihingi nitong mga magsasaka sa 40,000 hectares. So konting bahagi lang ng 40,000. Taon-taon daw mula 2015. Kaya po, ang tanong ni Tulfo ay eto, no? Sana. Teka muna, bit nawala rito. Ito. In light of the environmental loss over the private resorts built within the protected areas, Tulfo cited Section RA 1138, which directs DNR Chief to carry out the mandates of the law to take care of the protected areas. Kaya lang, ang sinabi nga ni Senator Tulfo, kung meron siyang pag-aari na ganyan, may conflict of interest nga raw si Yulo. At hindi siya nababagay. Kung may conflict of interest ka, hindi ka bagay, no? Kaya niya kinu-question kaya ganun yung pag-question niya kasi si Yulo mismo ay natituluhan nila yung pag-aari ng alam niyo yun, nakinabang siya riyan sa mga protected area na yan. Yan yung pagkakaunawa ko, no? Ito po. So, gusto ngayon sa makatuwid, gusto pong paimbestigahan, gumawa ng resolution si Tulfo para imbestigahan mismo si Yulo kung siya po ay may conflict of interest kasi kung siya mismo may conflict of interest, ayon kay Tulfo, ay mako-compromise yung mga objectives ng departamento sa pag-enforce ng mga batas regarding protected areas. Okay? Katulad po ng pag-angkin, pagkakaroon ng lupain ng mga Yulo noong 1976. Yan po ang gustong imbestigahan ni Tulfo. Di ba ang ganda? Ang question, sana matuloy-tuloy magkaroon ng resolusyon na makita natin na may napaparusahan o natatanggal sa pwesto, no, sa mga investigasyon na to. Kasi
batas o kaya napakulong, napatanggal sa pwesto. Kasi kung mayat-maya po kasi, eto na yata yung Senado na may pinakamarami. Imaginein po noon, umangal na tayo kay Grace po. Natatandaan ko yan eh. Nung bagong upo si Grace po na senador, mahilig po yan magpahiring. Pero in comparison po ngayon, sa panahon nila Tulfo, Diyos ko, araw-araw yata may hearing eh. Ngayong panahon na ngayon. Nadamihan na tayo nung bago si Grace po. Ngayong bagong upo si Tulfo, mas marami po nahihiring ngayon. Ang katulad nga ng topic natin kagabi, sana lang yung mga mamamayang Pilipino may mahita dyan sa hearing. Hindi ko po sinasabi na tama si Tulfo, mali yung mga YOLO. Pero yan po mga magagandang imbestigahan. At sana makarating po tayo doon sa dulo na magkaroon ng katarungan yung paggastos namin ng investigasyon nyo. Kasi kung imbestiga lang kayo na imbestiga, tapos wala po nahihita sa mga investigasyon, inaaksayan nyo lang, hindi lang po yung panahon na nyo eh. Inaaksayan nyo lang yung panahon nyo na pinasusweldo namin at pera ng taong bayan na ginagastos dyan sa mga hearing. So yan lang po. Sana, hindi hanggang investigasyon lang. Kasi nakakadala. Ang dami na eh, di ba? Inisa-isa natin kahapon. Wala naman na batas na nalilikha. Wala rin namang mga, yun na lang, yung sa brownout, wala namang heads o heads na nag-roll. Brownout sa NAIA. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!